Sa isang iglap, pinawi ko ang lahat. Ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo, ang imperyong ipinagmamalaki niya sa buong mundo. Ang lahat ng iyon ay nawala sa kanya dahil lamang sa isang salita mula sa akin. Isang pirma, isang pagpapasya. Pagkatapos ng 40 taon ng pagtitiis, sa wakas, tapos na ang lahat. Binawi ko ang kontrol sa kumpanyang nagkakahalaga ng 80 bilyong piso. Isang kumpanya na sa simula pa lang ay akin na pala. Bakit ko ginawa ito sa sarili kong biyenan? Bakit ko hinayaang marating ang puntong ito? Dahil sa loob ng 40 taon, ang tingin niya sa akin ay hindi nagbago. Isa lamang akong basura, isang pabigat, isang kahihiyan sa kanyang tanyag na pamilya. Ang huling pag-uusap namin bago ko gawin ang aking desisyon ay ang pinakamasakit sa lahat. Humarap siya sa akin sa loob mismo ng kanyang mansyon sa Forbes Park at sinabi niya na may kasamang paghamak sa kanyang boses, "Antonio, sa edad mong iyan, dapat kang magpasalamat sa kung anong meron ka. Kaya heto, bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya ko." Isang maliit na posisyon, sapat lang para hindi ka maging pabigat sa anak ko. Isang trabaho, matapos ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanyang anak, matapos kong palakihin ang kanyang apo ng may dignidad at pagmamahal, ang alok niya sa akin ay limos. Isang paraan para lalo akong ipahiya sa harap ng sarili kong pamilya. 40 taon ng pagwawalang bahala, ng mga pabulong na insulto sa mga pagtitipon, ng pag-iwas niya sa tuwing magkakasalubong kami. 40 taon siyang walang utang na loob, hindi lang sa akin, kundi maging sa sarili niyang anak na mas pinili ang pag-ibig kaysa sa pera. At sa gabing yon, ipinaramdam niya sa akin na hanggang sa dulo, isa lamang akong hamak na manggagawa sa paningin niya. Ang tingin niya sa akin ay isang pagkakamali sa buhay ng kanyang anak. Pero ang hindi niya alam, ang malaking lihim na itinago ko sa loob ng napakatagal na panahon, ay habang hinahamak niya ako, tahimik kong pinapalakas ang pundasyon na kinatatayuan niya. Habang ipinagyayabang niya ang kanyang tagumpay, hindi niya alam na ako ang may hawak ng bawat poste na bumubuhay sa kanyang imperyo. Akala niya siya ang hari. Pero ang totoo, isa lamang siyang tau-tauhan sa sarili niyang kaharian. At sa gabing iyon, napuno na ako, hindi ito paghihiganti, hindi. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa akin, para sa aking asawa, at para sa dignidad ng aming pamilya. Darating ang umaga kung saan malalaman niya ang katotohanan. At sa sandaling iyon, pagsisisihan niya ang bawat salitang binitawan niya. At iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pakilike na rin po ang video na ito at mag-iwan ng komento kung saan po kayo nakikinig ngayon. Malaking tulong po ito para sa amin. Salamat po. Ngayon hayaan ninyong dalhin ko kayo sa simula ng lahat. Ang hindi alam ni Ricardo, ang hindi alam kahit ng sarili kong asawa, ay hindi ako isang simpleng manggagawa lamang. Oo, nagtrabaho ako sa isang pabrika sa loob ng 30 taon. Pinili ko ang buhay na iyon. Araw-araw isinusuot ko ang aking uniforme, sumasakay sa DF at nakikisalamuha sa mga kapwa kong obrero. Natuto akong mabuhay sa sahod na sapat lang. Dahil iyon ang buhay na pinili ko para sa amin ni Celia. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang katotohanang hindi ko kailanman ibinahagi. Ang aking lolo, si Lolo Ambo, ay isang taong simple pero may malawak na pangitain. Noong kabataan niya, bago pa man sumiklab ang digmaan, naglakas loob siyang mamuhunan sa mga maliliit na minahan sa Mindanao. Hindi siya ang tipo na nagpapakita. Palagi siyang nasa likod ng entablado, isang tahimik na kasosyo. Walang nakakakilala sa kanya maliban sa iilang mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Namuhay siyang parang isang ordinaryong magsasaka. Ngunit ang mga buto na kanyang itinanim ay lumago ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Namatay ang lolo ko noong 1981, 2 taon bago ko makilala si Celia. Bilang nag-iisang apo, sa akin niya ipinamana ang lahat, mga karapatan sa minahan, mga lupain at mga investment na noon pa lang nagsisimulang mamunga.
Sa totoo lang, noong una ay hindi ko rin maintindihan ang lawak ng kanyang yaman. Ang tanging bilin niya sa akin sa kanyang huling sulat ay, "Apo, gamitin mo ito ng may talino at panatilihin mong simple ang iyong puso." At iyon ang ginawa ko. Noong 1985, nang ikasal kami ni Celia, ang halaga ng aking ari-arian ay nasa 2 bilyong piso na. Ngunit para sa amin wala itong pinagkaiba. Patuloy akong nagtrabaho at si Celia naman ay nag-volunteer sa simbahan. Ang kaligayahan namin ay hindi nakasalalay sa pera kundi sa aming pagsasama. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumago ang aking yaman. Ang mga minahan ay nagbunga ng ginto at tanso. Ang mga lupain ay naging mahalaga dahil sa pag-unlad ng mga syudad. Sa tulong ng mga pinagkakatiwalaan kong financial advisors, pinalago ko ito sa iba't ibang negosyo, real estate, teknolohiya, at maging sa mga renewable energy. Pagsapit ng taong 2010, ang aking yaman ay umabot na sa mahigit 40 bilyong piso. At ngayon ito ay nasa 80 bilyon. 80 bilyon. Isang halaga na mahirap isipin, ngunit para sa akin ito ay mga numero lamang sa papel. Ang tunay na yaman ko ay ang paggising sa umaga katabi si Celia, ang pag-inom ng kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw mula sa aming maliit na bintana at ang pag-aalaga sa aming nag-iisang anak na si Clara. Itinago ko ang lahat ng ito dahil ayokong mabago ang aming buhay. Ayokong lumaki si Clara na iniisip na lahat ay makukuha niya ng madali. At higit sa lahat, ayokong isipin ni Celia na minahal ko siya dahil sa koneksyon niya kay Ricardo del Rosario. Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa kanya na ang pag-ibig namin ay totoo, walang halong interes. Ngunit may isang bagay na ginawa ko gamit ang perang iyon. Isang bagay na ginawa ko para protektahan ang aking pamilya sa paraang hindi nila alam. Noong panahong iyon, ang kumpanya ni Ricardo, ang Del Rosario Holdings, ay hindi pa gaanong kalaki. Ngunit nakita ko ang potensyal nito. Alam kong mayroong halaga ang mga ari-arian nito. Kaya noong 1989, nagsimula akong bumili ng kanilang mga shares ng patago. Gumamit ako ng isang numbered corporation na nakarehistro sa ibang bansa. Lahat ng transaksyon ay dumadaan sa mga abogado at offshore trusts. Palaging anonymous. Unti-unti, 10% dito, 15% doon. Hindi ito napapansin ni Ricardo. Para sa kanya, mga institusyon lang ang bumibili, mga dayuhang mamumuhunan. Hindi niya kailanman inisip na ang hamak niyang manugang ang lalaking tinatawag niyang pabigat, ang siyang nasa likod ng lahat. Pagsapit ng taong 2003, pag-aari ko na ang 47% ng Del Rosario Holdings. Ako na ang pinakamalaking shareholder. Ako na ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng kanyang imperyo. Tuwing may family gathering at ipinagmamalaki niya ang isang bagong mall o isang bagong office tower, tahimik lang akong nakikinig, ngumingiti, tumango-tango. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang proyektong iyon ay natuloy dahil sa kapital na inaprubahan ko. Tuwing nalalagay sa alanganin ang kumpanya dahil sa kakulangan sa pondo, ang investment firm ko ang tahimik na nag-iiniksyon ng pera para saluhin ito. Inakala ni Ricardo na siya ay isang self-made man, isang taong nagmula sa wala at nagtayo ng isang matagumpay na negosyo. Ngunit ang katotohanan, sa loob ng 2 dekada, itinayo niya ang kanyang imperyo sa ibabaw ng pera ko. Ang pera ng lalaking hinahamak niya, bakit ko ginawa iyon? Sa simula, ito ay isang magandang business decision lamang. Ngunit habang tumatagal, habang hindi nagbabago ang kanyang pagtrato sa akin, naging iba na ito. Naging isang insurance policy, isang alas na hindi ko binalak gamitin hanggang sa dumating ang araw na iyon, isang araw na nagbago sa lahat. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman sa aming maliit na hardin, tumunog ang aking cellphone. Cecilia. Agad kong naramdaman ang kaba sa kanyang boses. Mayroon itong kakaibang bigat na para bang may pinipigilan siyang emosyon. "Mahal," sabi niya, tumawag si Papa. "Bihira itong mangyari. Sa loob ng 40 taon,
Bilang lang sa daliri ang mga beses na personal na tumawag si Ricardo sa aming bahay. Madalas, ang sekretarya niya ang tumatawag para mag-abot ng mensahe. Anong sabi niya? Tanong ko habang pinapatay ang gripo. Nag-aalangan siyang sumagot. Gusto niyang maghapunan tayo sa Sabado sa bahay nila. Natahimik ako. Isang imbitasyon para sa hapunan mula kay Ricardo. Sa buong pagsasama namin ni Celia, 4 na beses lang niya kaming inanyayahan sa mga family dinner na tulad nito. Ang una ay noong libing ng kanyang asawa, ang mama ni Celia. Ang pangalawa ay noong graduation ni Clara sa kolehiyo. Ang pangatlo ay noong ika-50 kaarawan ni Celia, kung saan halos hindi niya kami pinansin at mas inasikaso pa ang kanyang mga bisitang mayayaman. At ngayon, ito. Sinabi ba niya kung bakit? Tanong kong muli. May binanggit siya tungkol sa kumpanya at tungkol kay Clara, sagot ni Celia. Doon na ako nagsimulang mag-alala. Si Clara ang aming anak, 35 taong gulang na, isang social worker na naglilingkod sa mga mahihirap na komunidad. Namana niya ang kabutihan ng kanyang ina. Simpleng namumuhay, nagmamaneho ng 10 taong gulang na Honda at ginugugol ang halos lahat ng kanyang sahod para tulungan ang kanyang mga kliyente. Para kay Ricardo, si Clara ay isang malaking kabiguan. Hindi mayaman, hindi ambisyosa, at higit sa lahat, walang interes sa negosyo ng pamilya. Anumang usapan na may kinalaman sa kumpanya at kay Clara ay tiyak na hindi magiging maganda. Sige, sabi ko kay Celia, sinusubukang maging kalmado para sa kanya. Pupunta tayo, anuman ang mangyari, haharapin natin ng magkasama. Dumating ang Sabado ng gabi, ang hangin ay malamig at may dalang ambon. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong. 10 taon na ito nabili ko sa isang sale, ngunit maayos pa rin at malinis. Si Celia naman ay nagsuot ng isang simpleng asul na bestida. Sumakay kami sa aming luma, ngunit maaasahang Toyota Vios. Habang binabaybay namin ang mga kalsada mula Quezon City patungong Makati, ramdam ko ang bigat sa loob ng sasakyan. Bawat mansyon na aming nadadaanan sa Forbes Park ay tila isang paalala ng mundong hindi kami kabilang. Pagdating namin sa malawak at pabilog na driveway ni Ricardo, nandoon na ang isang bagong-bagong Mercedes-Benz at isang Land Cruiser. Ang Land Cruiser ay pag-aari ni Marco, ang kapatid ni Celia. 42 taong gulang, Vice President ng Sales sa Del Rosario Holdings. Ngunit ang totoo'y nabubuhay lamang sa pera ng kanyang ama. Nag-doorbell kami. Isang kasambahay na hindi ko pa nakikita dati ang nagbukas ng pinto. Dinala niya kami sa formal dining room. Ang mesa ay kayang maglaman ng 12 tao, ngunit 6 na plato lamang ang nakahanda. Si Ricardo, siyempre, ay nasa kabisera. Ang kanyang pangalawang asawa na si Patricia ay nasa kanyang kanan. Si Marco ay nasa tapat nito. At sa kabilang dulo ng mesa sa pinakamalayong pwesto, 3 bakanteng upuan para sa amin, para sa mga disappointment ng pamilya. Celia, bati ni Ricardo, tumayo siya. 76 na taong gulang na siya, ngunit diretso pa rin ang tindig at mayabang ang dating. Naka-custom suit at may suot na Rolex na mas mahal pa sa aming bahay at lupa. Mabuti ang itsura mo. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ko. 40 taon at hindi pa rin niya kayang abutin ang kanyang kamay para makipagkamay sa akin. Hinalikan ni Celia ang pisngi ng kanyang ama. Tumango lang ako ng magalang at umupo sa dulo ng mesa. Ang ayos ng upuan ay sapat na para sabihin kung nasaan ang aming lugar sa pamilyang ito. Nagsimula ang hapunan sa isang nakabibinging katahimikan. Bawat tunog ng kutsarat tinidor na tumatama sa plato ay parang isang malakas na ingay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang patak ng ulan sa labas. Hanggang sa dumating si Clara, hingal na hingal at humihingi ng paumanhin. "Sorry, I'm late," sabi niya, sabay halik sa pisngi ng kanyang ina at tapik sa balikat ko. Hindi siya humingi ng tawad kay Ricardo. Iyon ang anak ko. Nang makaupo na si Clara, inilapag ni Ricardo ang kanyang kutsara ng may diin. "Ngayong kumpleto na tayo," sabi niya. "Dumiretso na tayo sa punto." Humigpit ang hawak ni Celia sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Ramdam ko ang panginginig nito. Ito na,
Ano man ang dahilan ng paanyayang ito, malalaman na namin at sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi ito magiging isang magandang balita. 76 na taong gulang na ako, panimula ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang anunsyo sa isang pulong ng mga board members, hindi sa isang hapunan ng pamilya. Itinayo ko ang Del Rosario Holdings mula sa wala at ginawa itong isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa. Pero hindi ako mabubuhay magpakailanman. Tumigil siya sandali para hayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Si Marco ay bahagyang umusog pasulong sa kanyang upuan, ang pananabik ay hindi maitago sa kanyang mukha. Napagdesisyonan ko na, pagpapatuloy ni Ricardo, na panahon na para gawing formal ang succession plan. Si Marco ang papalit sa akin bilang CEO kapag nagretiro ako sa susunod na taon. Sinubukan ni Marco na magmukhang mapagkumbaba, ngunit bigo siya. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang karangalan, Dad, hindi kita bibiguin. Alam ko, sagot ni Ricardo, saka ibinaling ang kanyang matalas na tingin sa amin ni Celia at Clara, na para bang kami ay isang footnote lamang sa kanyang grand plan. Siyempre, apektado rin kayo nito. In-update na namin ni Patricia ang aming mga huling habilin. Kapag kami ay wala na, si Marco ang magmamana ng controlling interest sa kumpanya. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Celia sa tabi ko. Ang paghinga niya ay tila huminto. Celia, ikaw, sabi ni Ricardo, na parang nagbibigay ng isang maliit na konsolasyon, ay makakatanggap ng maliit na porsyento ng shares. Siguro, mga 5%. 5%. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong narinig ang mga salitang iyon. 5%. Matapos ang isang buhay ng pagiging anak, ng pagtitiis sa kanyang pagwawalang bahala, ng pagpapakita ng respeto kahit hindi ito sinusuklian, iyon lang ang halaga ng kanyang sariling anak sa kanya, 5%. At ikaw, Clara, pagpapatuloy ng kanyang lolo, makakatanggap ka ng cash settlement, 15 milyong piso. Muli isang halaga na malaki para sa karaniwang tao, ngunit kakarampot lamang kumpara sa yaman ng pamilya. Pinag-isipan kong gawin itong nakadepende sa pagpapalit mo ng karera, pero kinumbinsi ako ng lola mo na masyado iyong malupit. Ang mukha ni Clara ay nanatiling walang emosyon, ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. How generous, sabi niya sa mahinang boses. Hindi narinig ni Ricardo ang sarkasmo at pagkatapos ay humarap siya sa akin. Sa unang pagkakataon, sa buong gabi, direkta siyang tumingin sa aking mga mata. Antonio, sabi niya, ang pangalan ko ay parang dumi na lumabas sa kanyang bibig. Inaasahan kong meron ka namang naipon para sa iyong pagre-retiro. Ang tanong ay hindi dahil sa pag-aalala. Ito ay isang patutsada, isang paraan para ipamukha sa lahat na ako ang mahirap, ang walang-wala. Komportable naman kami, sir, sagot ko ng mahinahon. Komportable, inulit niya ang salita na parang isang masamang biro. Well, naglakas loob na akong ayusin ang isang posisyon para sa iyo sa Del Rosario Holdings. Ang buong lamesa ay natahimik, maging si Marco ay mukhang hindi komportable. Entry-level facilities management, 50,000 piso sa isang buwan. 50,000. Hindi ito masama para sa isang entry-level na trabaho, pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang pagmamaliit, ang pag-aalok sa akin ng isang trabaho na parang limos. Hindi ito malaki, dagdag niya, pero sa edad mong yan, dapat kang magpasalamat sa anumang trabaho. Maganda naman ang mga benepisyo. Naramdaman ko ang panggigigil ni Celia. Dad, hindi kailangan ni Antonio niyan, pero pinigilan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Hayaan mo siya, mahal. Bulong ko, hayaan mo siyang tapusin. Mukhang nasiyahan si Ricardo sa aking katahimikan. Inakala niyang tinanggap ko na ang aking pagkatalo. Inakala niyang nakuha niya na ang gusto niya. Ang huling salita, ang huling paghamak. Magsisimula ang trabaho sa Enero. Magre-report ka kay Marco. Inaasahan ko ang pagiging nasa oras at ang masipag na pagtatrabaho. Sa tingin mo, kaya mo ba yon? 40 taon. 40 taon ng ganitong pagtrato. 40 taon ang pagpasok sa isang silid at panunood sa kanyang pagtalikod.
40 taon ang pakikinig sa kanyang pagpapaliwanag sa mga bisita na ang kanyang anak ay nag-asawa ng isang manggagawa sa pabrika, na para bang ako ay isang nakakahiyang lihim na kailangan niyang itago. Hindi ko kailanman gustong gawin ito. Hindi ko kailanman gustong patunayan ang anumang bagay sa kanya. Ngunit habang nakaupo ako roon, habang pinapanood ko siyang, inaalok ako ng mga tira-tira mula sa kanyang mesa na para bang dapat akong magpasalamat. May nagbago sa loob ko. Ang pasensya na inipon ko sa loob ng 40 taon ay biglang naubos. Dahan-dahan inayos ko ang aking sarili sa upuan. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ito na ang oras, ang alas na itinago ko sa loob ng napakatagal na panahon. Oras na para ilabas. Huminga ako ng malalim at sa isang boses na kalmado ngunit may bigat, sinabi ko, "Isang napakagandang alok, Ricardo. Ngunit kailangan ko itong tanggihan." Ang mga kilay ni Ricardo ay tumaas. "Ano?" "Hindi ako interesado sa posisyon," simpleng sagot ko. Isang tawa ng hindi makapaniwala ang kumawala sa kanya. "Hindi interesado? Antonio, 68 taong gulang ka na. Nagtrabaho ka sa pabrika ng 30 taon. Wala kang pinag-aralan, walang mga kasanayan na angkop sa modernong ekonomiya. Binibigyan kita ng pagkakataong makabangon dito." "Pinahahalagahan ko po iyon," sabi ko. "Ngunit masaya na ako sa aking kasalukuyang sitwasyon." Sumingit si Marco. "Tito Antonio, baka hindi mo naiintindihan, malaking oportunidad ito. Baka maliit pakinggan ang 50,000, pero kasama ang mga benepisyo at pension plan. Naiintindihan ko ng lubos, Marco." Putol ko sa kanya, ang aking boses ay nanatiling pantay. Hindi lang talaga ako interesado. Ang mukha ni Ricardo ay nagsimulang mamula sa galit. "Hindi interesado? May ideya ka ba kung gaano karaming lalaki sa edad mo ang papatay para sa pagkakataong ito? Pinibigyan ka ng pagkakataong sa wakas ay makapag-ambag sa pamilyang ito sa halip na maging isang walang katapusang pabigat sa aking anak. Ricardo, tama na yan." Mahinang saway ng kanyang asawang si Patricia. "Hindi, kailangan niyang marinig ito." Sigaw ni Ricardo, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. 40 taon, Antonio. 40 taon kitang pinanood na hilahin si Celia pababa sa antas mo. Nakatira sa maliit na bahay na iyon, nagmamaneho ng kakarag-karag na sasakyan, hindi mo maibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. At ngayon, na binibigyan kita ng pagkakataong ayusin ang sarili mo, masyado kang mayabang para tanggapin ito. Doon na hindi nakatiis si Celia. Tumayo siya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. "Dad, sobra na yan, aalis na kami." "Umupo ka, Celia, walang kinalaman sa iyo ito." "Walang kinalaman sa akin. Kainsulto mo lang sa asawa ko, ang lalaking minahal ko sa loob ng 40 taon. Ang lalaking naging mas ama pa kay Clara kaysa sayo. Isang ama. Hindi niya nangakayang buhayin ng maayos ang anak niya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kasosyo ko sa firm kapag tinatanong nila ang tungkol sa manugang ko? Tumatawa sila. Tumatawa sila kapag sinasabi kong nag-asawa ka ng isang manggagawa sa pabrika." Dahan-dahan, tumayo ako. Ang buong silid kainan ay biglang tumahimik. Maging ang kasambahay sa gilid ay natigilan. "Ricardo," sabi ko, ang aking boses ay mababa at kontrolado. "Sa tingin ko, meron tayong ilang hindi pagkakaunawaan. At sa palagay ko, oras na para linawin ang lahat." "Ano bang pinagsasabi mo?" Inilabas ko ang aking telepono. Binuksan ko ang aking email at hinanap ang mensaheng inihanda ko kaninang umaga pagkatapos kong malaman kung tungkol saan talaga ang hapunan na ito. Pinag-uusapan ko ang Del Rosario Holdings, ang kumpanya mo, ang imperyong itinayo mo mula sa wala. Anong tungkol doon? Well, hindi iyon masyadong totoo, hindi ba? Hindi mo ito itinayo mula sa wala. Itinayo mo ito ng may malaking tulong mula sa mga tahimik na mamumuhunan. Kasama na ang iyong pinakamalaking shareholder. Iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kumpanya ay may ilang institutional investors. Normal yan. Totoo. Pero may isang investor na mas malaki ang hawak na shares kaysa sa lahat ng iba pa pinagsama-sama. 47% para maging eksakto. Naisip mo na ba kung sino ang investor na yon, Ricardo? Maori. Isag ng Fim Kartofa.
But yun, pastel sa love and start ko siya stress. Confidential ang impormasyong iyan. Oo nga, pero kaya kong sabihin sa iyo kung sino siya. Itinutok ko ang screen ng aking telepono sa kanya. Ipinakita ko ang email mula sa aking abogado na ipinadala sa corporate email ni Ricardo 30 segundo na ang nakalipas. Ang subject line, Notice of Beneficial Ownership Disclosure. Namutla ang mukha ni Ricardo habang binabasa niya ito. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang sarili niyang telepono para kumpirmahin. Ano ito? Pabulong niyang tanong. Iyan ay isang formal na paghahayag ng pagmamay-ari, paliwanag ko. Simula kaninang umaga, ang Santos Holdings Limited ay nag-file na ng mga kinakailangang papeles sa Securities and Exchange Commission para ihayag ang pagmamay-ari nito sa Del Rosario Holdings. Ang Santos Holdings ang nagmamay-ari ng 47% ng kumpanya mo, Ricardo. At ako ang Santos Holdings. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, maging ang tunog ng ulan sa labas ay tila huminto. Imposible, sabi ni Ricardo. Ang boses ay basag. Hindi. Ako na ang pinakamalaki mong shareholder simula pa noong 2003. Bago pa niyan, maliliit na posisyon na ang hawak ko mula pa 1989. Bawat malaking expansion na ginawa mo sa huling 20 taon, pinunduhan ng kapital na inaprubahan ko. Ang office tower sa BGC noong 2012, ang shopping center sa Alabang noong nakaraang taon, lahat ng iyon galing sa pera ko. Inagaw ni Marco ang telepono ng kanyang ama. Ito ay isang uri ng panloloko. Walang ganitong kalaking pera si Tito Antonio. Talaga ba? Nag-swipe ako sa isa pang dokumento sa aking telepono. Ang aking pinakabagong financial statement. Net worth, 80 bilyong piso. Ito ang portfolio ko, Marco. Mga investment sa minahan, real estate, teknolohiya. Ang Del Rosario Holdings ay kumakatawan lamang sa halos 3% ng kabuuang hawak ko. Cecilia ay nakatitig sa akin, hindi galit, kundi may pagkamangha. Si Ricardo ay parang isang estatwa, ang kulay ng kanyang mukha ay nawala na. Ang hari, sa kanyang sariling kastilyo, ay bigla na lamang naging isang ordinaryong tao. At ang hamak na manggagawa na kanyang minaliit sa loob ng 40 taon, ang siyang nagmamay-ari na ngayon ng kanyang kaharian. Ang biyahe pauwi mula Forbes Park patungong Quezon City ay napuno ng katahimikan, ngunit hindi ito ang mabigat na katahimikan na tulad ng kanina. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga tanong, ng pagkamangha at ng isang bagong katotohanan na unti-unting lumulubog sa aming kamalayan. Ang mahinang tunog lamang ng windshield wiper na humahawi sa ambon sa salamin ng aming lumang Vios ang maririnig. Cecilia na nakaupo sa tabi ko ay nakatingin lamang sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na aming nadadaanan. Si Clara naman ay tahimik sa likod. Nang malapit na kami sa aming bahay, sa wakas ay nagsalita si Cecilia. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. 80 bilyong piso, Antonio, tumango ako. Humigit kumulang, sabi ko. Nagbabago-bago ang halaga, depende sa merkado. Isang tawa na may halong pag-iyak ang kumawala sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang bahay natin, siguro'y nagkakahalaga lang ng 10 milyon. Ang sasakyan natin, wala pa sigurong kalahating milyon. Para sa akin, sabi ko, habang inilili ko ang sasakyan sa aming maliit na kalye, ang bahay na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng iyon. At totoo yun. Sa bawat sulok ng bahay na ito ay naroon ang aming mga alaala. Ang unang hakbang ni Clara, ang mga pagdiriwang ng Pasko, ang mga gabing nagkukuwentuhan kami hanggang hating gabi. Iyon ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya muli. At sa pagkakataong ito, narinig ko ang bahagyang sakit sa kanyang boses. Asawa mo ako, Antonio, 40 taon, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ipinark ko ang sasakyan sa aming maliit na garahe at pinatay ang makina. Hinarap ko siya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Malambot pa rin ang mga ito tulad noong una kaming magkakilala. Celia, sabi ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mata.
mas malaki pa sa tiwala ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ang buhay ko. Itinago ko ito. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin at dahil sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Noong una tayong nagkakilala, isa akong simpleng lalaki na may malaking pera. Ikaw naman isang babaeng mula sa mayamang pamilya na handang talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Kung sinabi ko sa iyo noon ang katotohanan, ano sa tingin mo ang mangyayari? Iisipin ng lahat, lalo na ng ama mo, na nag-asawa ka lang din ng isang mayamang lalaki. Hindi nila makikita ang sakripisyo mo, hindi nila makikita ang katatagan mo, at ikaw, baka magduda ka rin sa sarili mo, baka isipin mo na ang buhay natin ay nakasalalay sa pera ko at hindi sa pundasyon na tayo mismo ang nagtayo. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko si Clara na nakikinig ng mabuti. At paano kung hindi ka nanatili sa tabi ko? Kung sinabi ko sa iyo noon na isa akong bilyonaryo at itinakwil ka pa rin ng ama mo, baka isipin mo na hindi ako karapat-dapat sa sakripisyo mo. Baka magduda ka sa pagmamahal ko. Kailangan nating parehong malaman na ang pinili mo ay ako, si Antonio ang manggagawa. Hindi si Antonio ang bilyonaryo at sa loob ng 40 taon, pinatunayan mo iyon araw-araw. Natahimik si Celia, pinoproseso ang lahat ng sinabi ko. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pag-unawa. Tama ka, sabi niya. Kailangan kong piliin ka ng walang komplikasyon. Kailangan kong malaman na ang buhay na binuo natin ay atin talaga. So anong mangyayari ngayon? Tanong ni Clara mula sa likuran. Ngumiti ako. Ngayon, titingnan natin kung may natitira pang common sense ang lolo mo. Sa tingin ko, magre-resign siya. Si Marco, malamang susubukang lumaban pero wala siyang tunay na alas. Iboboto ng board ang isang bagong pamunuan at magre-rekomenda ako ng isang taong kwalipikado na hindi miyembro ng pamilya. Magiging maayos ang kumpanya. At tayo? Tanong ni Celia. Tayo, sabi ko, habang binubuksan ang pinto ng sasakyan, uuwi na tayo. Bukas magluluto ako ng itlog para sa almusal. Magbabasa ka ng dyaryo. Baka maglakad-lakad tayo kung titila ang ulan. Tulad ng dati, kahit may 80 bilyon na tayo, tanong ni Clara na may halong pagbibiro, hindi nababago ng pera ang mga bagay na mahalaga, anak, sabi ko. Ngunit sa isang bagay, nagkamali ako. May isang bagay na binago ang pera. Kinabukasan bago pa man ang board meeting, tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko, si Ricardo. Ang kanyang boses ay tunog matanda at talunan. Magre-resign ako, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Gagawin ko ang statement na gusto mo, pero may kailangan akong itanong sa iyo. Ano yon? Nag-alinlangan siya sandali. Bakit ka nanahimik sa loob ng lahat ng mga taon na ito? Kung gusto mong maghiganti, kaya mo akong sirain noon pa, maraming beses. Bakit naghintay ka hanggang ngayon? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti, Ricardo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga taong mahal ko. Hanggat bastos ka lang sa akin, kaya kong balewalain. Pinalaki ako na huwag pansinin ang mga salitang walang basehan. Ngunit kagabi, ipinakita mo kay Celia kung gaano kaliit ang halaga niya sa iyo. Ganoon din ang ginawa mo kay Clara. At doon na hindi na isang option ang pananahimik. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Hindi ko intensyon na saktan sila. Alam ko, sabi ko, pero nasaktan mo sila. At iyan ay isang bagay na kailangan mong panagutan. Natahimik siya ng matagal. Pagkatapos, sa isang boses na halos hindi ko na marinig, sinabi niya, sa kabila ng lahat, nagkamali ako tungkol sa iyo. Sa lahat ng mga tao na ito, mali ako. Oo, sabi ko ng mahinahon, mali ka nga. Ibinaba niya ang telepono. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang 40 taong bigat sa aking dibdib ay nagsimulang gumaan. Ang board meeting ay nangyari ayon sa plano. Walang drama, walang sigawan. Dumating si Ricardo na mukhang mas matanda ng 10 taon. Binasa niya ang isang maingat na inihandang pahayag tungkol sa kanyang pagnanais na magretiro upang mag-focus sa kanyang pamilya at mga personal na interes.
Walang sino man sa board ang nagtanong. Marahil ay alam na nila ang mga bulong-bulungan o marahil ay natutuwa lang silang matapos na ang pamumuno na puno ng nepotismo. Si Marco ay pinakiusapang mag-leave of absence habang isinasagawa ang isang review. Isang profesional na CEO na walang koneksyon sa pamilya ang itinalaga bilang pansamantalang pinuno. Ang Del Rosario Holdings ay nagpatuloy at sa katunayan ay mas umunlad pa nang wala ang mga maling desisyon na pumipigil dito. Ang buhay namin ni Celia ay halos hindi nagbago. Nakatira pa rin kami sa aming maliit na bahay sa Quezon City. Mas gusto namin dito. Ang bawat sulok ay pamilyar, ang bawat kapitbahay ay kaibigan. Minamaneho pa rin namin ang aming lumang Vios. Para saan pa ang magarang sasakyan kung ang pupuntahan mo lang naman ay palengke o simbahan? Ngunit may mga bagay na nagbago sa mas magandang paraan. Dahil sa yaman na hindi na kailangang itago, nagkaroon kami ng kalayaang tumulong ng mas malawakan. Si Celia, na laging aktibo sa aming parokya, ay nagtatag ng isang scholarship fund. Isang pondo na nagbibigay ng pagkakataon sa mga matatalinong kabataang babae mula sa mahihirap na pamilya na makapagtapos ng kolehiyo. Pinangalanan niya itong The Ambo Santos Foundation bilang parangal sa aking lolo. Tuwing nakikita ko ang ngiti sa mukha ni Celia habang kinakamayan niya ang mga bagong iskolar, alam kong ito ang tamang paraan para gamitin ang pera. Si Clara naman, sa wakas ay nagkaroon ng sapat na pondo para palawakin ang kanyang pangarap. Nagtayo siya ng isang non-profit organization na nagbibigay ng libreng legal at social services sa mga nawalan ng tirahan sa Maynila. Ang pera ko ang nagpopondo sa lahat, sa mga abogado, sa mga social worker, sa mga pagkain at tirahan. Ngunit ginawa namin ito ng tahimik. Walang press release, walang mga tarpaulin na may pangalan namin. Ang mahalaga ay ang tulong na naibibigay, hindi ang pagkilala. Si Ricardo at ako, nagkaroon kami ng isang uri ng pag-unawaan, hindi kami naging malapit. Malamang ay hindi na mangyayari iyon, ngunit nagbago siya. Nagsimula siyang dumalaw kina Celia ng mas madalas. Hindi na para magyabang, kundi para makipagkumustahan. Nagsimula siyang magpakita ng interes sa ginagawa ni Clara, minsan ay nagtatanong pa kung paano siya makakatulong. Iyon lang ang gusto ko. Hindi ang kanyang paghingi ng tawad kundi ang kanyang pagbabago para sa kanyang anak at apo. Minsan, may mga taong nagtatanong sa akin, lalo na ang mga nakakaalam ng aming sikreto. Antonio, bakit ka nabubuhay ng ganito kasimple? Kung meron ka namang napakaraming pera? Hindi nila naiintindihan. Ang simpleng buhay ang punto ng lahat. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para magbigay ng seguridad at tumulong sa iba. Ngunit ang tunay na kayamanan ay ang buhay na binuo namin ni Celia. Ang mga almusal tuwing linggo ng umaga, ang mga paglalakad sa parke habang umuulan, ang mga tahimik na gabi na magkatabi kaming nagbabasa ng libro. Ginugol ni Ricardo del Rosario ang kanyang buong buhay sa paghahabol ng katanyagan at pagkilala. Nagtayo siya ng isang imperyo, ngunit sa proseso, nawala niya ang respeto ng kanyang anak. Nasa kanya ang lahat ng kayang bilhin ng pera, ngunit hindi niya naintindihan na ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili. Natutunan ko ang aral na iyon matagal na panahon na ang nakalipas. Sa isang community center, sa isang gabi ng Disyembre, mula sa isang babaeng nag-aalok ng kape na may ngiting kayang gawing tag-araw ang taglamig. May mga taong sumusukat ng yaman sa pamamagitan ng piso. Ang iba naman ay sinusukat ito sa mga sandaling mahalaga. At ako, noon pa man, alam ko na kung saan ko mas gugustuhing maging mayaman. Sa paglipas ng mga buwan. At pagkatapos ay mga taon, unti-unting nanumbalik sa normal ang lahat. O marahil, ito na ang bagong normal. Isang normal na mas tahimik, mas totoo at mas payapa. Ang board meeting na iyon, ang gabing iyon sa Forbes Park, ay parang isang panaginip na lang. Isang malayong alaala na nag-iwan ng isang malalim na aral para sa aming lahat. Ang buhay namin ni Celia ay nagpatuloy sa dati nitong agos. Araw-araw,
Gigising kami sa tunog ng mga ibon sa labas ng aming bintana, hindi sa ingay ng stock market. Magkakape kami sa aming maliit na beranda, pag-uusapan ang mga simpleng bagay, kung ano ang lulutuin para sa tanghalian, kung kailan kami bibisita kay Clara, o kung anong bagong halaman ang itatanim ni Celia sa hardin. Ang 80 bilyong piso ay naroon pa rin, lumalago sa mga bank account at mga investment, ngunit para sa amin, ito ay isang malayong konsepto na lamang. Isang bagay na nariyan pero hindi ang sentro ng aming mundo. Madalas kapag naglalakad kami ni Celia sa aming subdivision, may mga kapitbahay na bumabati sa amin. Kilala nila kami bilang si Mang Antonio at Aling Celia, ang retiradong manggagawa at ang kanyang asawang mahilig mag-garden. Hindi nila alam na ang taong nakakasalubong nila na naka-shorts at tsinelas lang ay kayang bilhin ang buong kalye kung gugustuhin niya. At yun ang pinakagusto ko sa lahat. Ang pagiging ordinaryo. Ang pagtingin sa akin ng mga tao bilang ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Nahanap ni Celia ang kanyang tunay na kaligayahan sa scholarship foundation na kanyang itinatag. Bawat taon, personal niyang kinakapanayam ang mga aplikante. Nakikita ko ang kislap sa kanyang mga mata tuwing ikinukwento niya sa akin ang mga pangarap ng mga batang iyon. Isang batang gustong maging doktor para makatulong sa kanilang baryo. Isang batang gustong maging engineer para makapagpatayo ng mas matibay na mga bahay. Alam mo, Antonio, sabi niya sa akin isang gabi, ang perang ito parang walang saysay noong nakatago lang, pero ngayon nararamdaman kong nagiging binhi ito, isang binhi na magbubunga ng pag-asa para sa napakaraming tao. At sa mga sandaling iyon, alam kong tama ang lahat ng aming naging desisyon. Si Clara naman ay namumukadkad sa kanyang trabaho. Ang kanyang non-profit organization ay naging isang kanlungan para sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Hindi na niya kailangang mamalimos ng donasyon o mag-alala kung saan kukunin ang susunod na pondo. Nagagawa na niyang tumulong ng buong puso ng walang limitasyon. Minsan, kapag binibisita namin siya sa kanyang opisina, isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali sa Maynila, nakikita namin ang mga taong kanyang tinutulungan, mga nanay na may kargang sanggol, mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya, mga kabataang naligaw ng landas. Lahat sila binabati si Clara ng may ngiti at pasasalamat. At sa tuwing nakikita ko iyon, ang puso ko ay napupuno ng pagmamalaki. Ang aking anak, ang aking simpleng anak, ay gumagawa ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pagpapatakbo ng isang malaking korporasyon. Paano naman si Ricardo? Ang relasyon namin ay nanatiling formal. Walang mainit na yakapan, walang malalim na pag-uusap. Ngunit mayroon ng respeto. Isang respeto na hindi ko naramdaman sa kanya sa loob ng 40 taon. Dinadalaw niya kami paminsan-minsan, lalo na kapag may okasyon. Uupo siya sa aming maliit na sala, iinom ng kapeng barako at makikipag-usap tungkol sa basketball o sa panahon. Hindi na tungkol sa negosyo, hindi na tungkol sa pera. Natutunan niyang iwan ang kanyang korona sa labas ng aming pinto. At para sa akin sapat na iyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagbabago ng kanyang pakikitungo kay Celia at Clara. Naging mas maalalahanin siyang ama, isang mas presenteng lolo. At iyon sa huli, ang tanging bagay na hinangad ko mula sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa aming bodega, nakita ko ang isang kahon ng mga litrato. Binuksan ko ito at doon, sa ibabaw ng lahat, ay isang kupas na larawan. Ang larawan namin ni Celia noong araw ng aming kasal. Nakatayo kami sa harap ng isang maliit na simbahan. Siya sa kanyang simpleng puting bestida. Ako sa aking hiram na barong. Pareho kaming bata, payat at walang-wala maliban sa pag-ibig sa isa't isa. Tinitigan ko ang larawan ng matagal. Naalala ko ang takot at pag-asa sa araw na iyon, ang pangako na aming binitawan na magsasama sa hirap at ginhawa. At naisip ko, dumaan kami sa hirap. At ngayon, nasa amin ang lahat ng ginhawa. Ngunit kung tatanungin ako kung kailan ako pinakamasaya, sasabihin kong pareho lang. Ang kaligayahan ko noong hawak ko ang kamay ni Celia sa labas ng simbahan
ay kapareho lang ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon tuwing umaga kapag nagigising ako sa tabi niya. Hindi ito nagbago. Iyon ang aral na hindi naintindihan ni Ricardo sa loob ng mahabang panahon. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-ipon ng mga bagay na kumikinang mga gusali, mga kotse, mga alahas. Ngunit sa huli, natuklasan niyang ang mga bagay na iyon ay malamig at walang buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bagay na pag-aari mo. Ito ay ang mga taong nagmamahal sa iyo, ang mga alaala na iyong nilikha, ang mga simpleng sandali na madalas nating binabalewala. Isang tasa ng mainit na kape sa umaga, ang tawa ng iyong anak, ang tahimik na presensya ng taong kasama mong tumanda. Isinara ko ang kahon ng mga litrato at bumalik ako sa sala. Nandoon si Celia nagbabasa ng libro, ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Umupo ako sa tabi niya at ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Hindi kami nagsalita, hindi na kailangan. Sa katahimikang iyon, sa simpleng sandaling iyon, nandoon ang lahat, ang aming kwento, ang aming buhay, ang aming tunay na yaman. May mga taong sumusukat ng yaman sa pamamagitan ng piso. Ang iba naman ay sinusukat ito sa mga sandaling mahalaga. At ako, noon pa man, alam ko na kung saan ko mas gugustuhing maging mayaman. At sa bawat araw na kasama ko si Celia, alam kong ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo.